Isang malaking awesome and thank you so much guys. Maraming salamat kay Yahuwah and big shoutout sa asawa ko na nanonood ngayon. Big shoutouts of course sa mga taong nandito agad kay Timothy Gormois, kay The Big Fella. Yan, big shoutout sa inyo guys at sa mga kakaunti at active nating mga live members. Yan, big shoutout sa inyo. Big shoutouts. Yan, yung asawa ko nag-comment. Alright, so guys, marami tayong pag-uusapan ngayon and ngayon I am well prepared and equipped with a lot of information. So we will be doing a lot of trading. So meron tayo dito, meron din tayo dito, and meron din tayo dito. Then magkakaroon din tayo ng discussion patungkol dito. So ngayon guys, please do not forget to like and share, subscribe para una-una kayo sa mga chismis. And ako nga pala si Jose Bear na I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe ka na. At meron tayong notification bell dyan para una-una kayo sa mga chismis. Okay, so ito na guys. Okay, so execute na natin yung trade natin ngayon pa lang. Okay, so dalawa lang yan. It's either habulin natin tong support and resistance dito. Okay, which is very ideal naman, no? Pero meron din tayong bearish flag already that formed. Pero we always trade the confirmation. So, saan ba yung confirmation? Kung ako tatanungin, no? So, mas maganda nan is, doon tayo sa, hindi dito. Okay, so meron tayo kasi, babalik muna siya eh. So, ang ginagawa natin, okay, we always trade right here because we assume that it is just going to be a retrace tsaka babagsak. So, what we do, here in Also the Chismoso, is we always go ahead and trade the real confirmation. So, ang magiging short natin dito is ganito. Okay. So, dito sa previous low, yan, nandito yung liquidity natin. Hahabulin natin siya sa ibabaw ng support and resistance. Then, ititipi natin siya dito sa 89. Okay. So, tingnan natin kung ito talaga yung magiging play. Sabihin natin, trade muna tayo ng sell. Lagay natin siya dito. Then, explain ko sa inyo kung bakit. Okay? So, hindi na ako muna mag-over leverage, mag-over trade dyan. Okay, naka 1 BTC siya. Gawin natin siyang may margin ko dito. Nalimutan ko na eh. Wait lang 84. Yan. Wala tayong pansalo dyan. Ganyan lang. Di sapat yung pera natin. Okay. Anyways, so we have it here. Then, ilalagay na rin natin yan dito sa phone natin. Since hindi to by bit, no? So, kakopy lang natin siya. So, ganun. Okay. So, let's say, okay, sabihin natin, bakit ko iniisip na we can retrace tsaka tayo babagsak? Okay. So, it's because we have the SNR here, tapos meron tayong Asia high. Okay, so what are the chances na, 'di ba, since nagkaroon tayo ng profit dito, kung nandun kayo sa Discord natin, makikita niyo yung profit natin dito is around 180 or 50 to $80, no? Then what happened is bumalik agad yung liquidity. So iniisip ko lang na meron tayong target move dito. So kumbaga sa Fibonacci, ginanito ko lang siya. Hinablot ko lang yung ating 886, which is sakto-sakto din naman. So, inuulit lang din natin since the market is downtrending sa 1 hour time frame. Okay? Yun lang din yung gusto natin gawin dito. So, hinahablot lang din natin yung mga areas of possibility or yung possibility areas na pwede niyang pasukin. So, pwede tayong dito, mag-initial take profit, which is ikukunin lang natin yung capital. Okay? Then, we can fully descend here. So, hindi ko masyado ilalagay dyan kasi nandito tayo sa macro, dun sa previous resistance. So, hinahabol lang natin to. Ayoko masyadong mag-over dyan. Gusto ko lenient pa rin. Kahit hindi napasok sa RNR, may mga ganitong times talaga. As long as we are in a confirmation trade, no? So, ngayon, kahapon nakatatlong SL ako, no? Nadali tayo ng 3 SL. So, yun lang yung pangit.
sa swing trade. Okay? Meron tayong 12 viewers, wala tayong likers. So, please, mag-like kayo and share. Subscribe. Para mapunta ako sa algorithm nyo. Ayan. So, game. Okay. So, ngayon, kung bakit i-ignore ko yung RRR natin is because we'll just go ahead and trade the real confirmation. Not the retrace, but the confirmation. Okay, dito tayo papasok, hindi tayo dito. Kasi, what are the chances na yung Asia high natin maging, diba, ito yung previous Asia high eh. Presumably, ito yung pinaka-exactong Asia high. Okay, so, but, what are the chances, no? Dito tayo na-liquidate eh, kasi gusto kong mag-long siya pumasok sa bearish order block ng 1 hour. Okay, so sa 1 day, kung titignan nyo, meron tayong fair value gap naman dito. Okay? Yung fair value gap natin na nadali na siya na isang beses. What are the chances as well that this can be rejected? No? That this can be rejected. Ay, maging invalid rather. Not rejected. Invalid. Okay? So, we cannot just like say na, oh, okay, tingin ko talaga aangat to. Which is yun yung nangyayari sa akin kahapon. Na hindi, aangat na to. It's because I'm looking at the larger time frame which is on this one. Itong black lines natin dito. Okay? So, hinahabol ko siya. Hinahabol ko na magkatotoo to kasi nandito yung moving average natin. But it's always like that, no? Kung laging ganun yung mindset natin, what happens is we are just here to gamble. So, even though sabihin natin paper trade lang to, ganun pa rin yung mindset nyo, then there is a huge problem there already. Ang mangyayari is nagga-gambling kayo. Kumbaga. So, mas maganda, you trade kung ano yung, kunyari, yung type of trader ka. Kunyari, yung trader mo is, di ba, hindi ka naman swing trader tulad ko, sabihin ko. Hindi ako swing trader. Pero, ipipilit mo na mag-swing trade, okay, doon tayo mauubusan. Kasi, hindi yun yung system mo na nag-work sa'yo. Katulad yung sa asawa ko, 15 minutes lang yung pinakamatagal yung hold na position sa futures. What happens is, pag ako ginaya ko yun, it's either i-hold ko lang siya ng i-hold kasi nga, ganun ako eh. Hanggat di na-hit, magaling lang talaga mag-hold. So, hindi ko na napapansin na sobrang minsan hindi pa ako nag-SL kasi nakikita ko na may mga pitik talaga sa Bitcoin. What happens is na-SL lang siya. So hindi ako nag-SL dati. Ngayon nag-SL na talaga ako. Okay, promise. Kahit paper trade to sabihin natin, SL pa rin. Okay, SL. So ito ang SL natin dyan. Okay, so which is above lang. Hindi natin siya isasagad ng todo-todo. Okay, so why? Is because, okay, kung sakaling, sabihin natin, pumitik siya ngayon, matrigger mo na siya, which is nangyayari siya dito. Diba? What happens is, pwede siyang bumalik dito, tapos biglang mag-set ulit ako ng isa pang sell. Yun yung mangyayari dyan eh. Itatry ko, pilitin yung naging trade ko. Ang mangyayari is, pwedeng umangat pa siya pabalik, which is, nag-reset na yung liquidity. Okay, or yung stochastic RSI din natin, yung liquidity din natin sa 1 hour. Which is, pag sumunod din yung 30 minutes and sabi natin yung 15 minutes natin, kahit dito na natin tignan sa actual Bybit. Yan. Pag dito na natin titignan, ay bakit nakaano to? BTC Bybit. Okay, sa Bybit. Pag tinignan natin ito sa Bybit. Yan. Okay. Makikita niya na nasa ilalim tayo ng STDEV ng VWAP. So, ibig sabihin, any given moment, okay, kung mag-hold to yung itong ating week low natin, mag-hold to yung week low, okay, hindi naman tayo dumikit eh. So, hindi ba siya technically invalid sa fair value gap ng 1 hour. It means, pwede tayong pumasok dito sa level na to at makaka-attract yun ng bulls to test the order block here. Yun yung hinahanan natin dyan. Yung pinaproblema natin. So, how I perceive it, sabihin natin, okay, we have this already. That's why, just position your trade below doon sa, below na ito.
since na-resist naman niya eh. So, hindi naman siya dumikit doon. So, malaki yung chances na, okay, people will always think about this as a support already. Okay. So, ngayon, bulletproof lang. Kunin natin yung capital natin along the way. Tapos, ride na lang yung matitira. Which is, lagi kong ginagawa yan dito sa Meraki. Okay. So, big shoutouts kay Steamban. Big shoutouts kay ZenMind. Big shoutouts kay Ramil. Big shoutouts. Big shoutouts kay Maria sa asawa ko. Okay. So, ito na. Ang gusto ko pag-usapan is ito, which is yung one day. Sabihin natin, bakit ako na-SL ng multiple times? Diba? So, ngayon, nakita natin, diba, may trade tayo dito long na hanggang ngayon hawak pa rin natin sa 81,944. Which is, yun din yung spot natin. Pwede nyo tignan sa Meraki. Kung nasa Meraki kayo, makikita nyo yung trade natin doon. Okay, we got rejected at the 20 moving average. Ang ganda ng bounce. Then, umangat tayo. Then, the question is, are we just trying to retrace the 89.88? So, what will happen is, maliligtas tayo dito. Okay, so 89,200. So, ibig sabihin, matitrigger lang yung first initial TP natin. Or, pwede it can go a little bit lower, which is dito sa previous support neto. Which is ito kasi manipulation to eh. Dapat ito nag-hold na siya dito. Pero hindi. So, ngayon, i-correct natin yan. Babalik tayo dito sa 88,400 potentially. Or, dito sa week na to, which is 89,200. Which is yun lang din yung tino-target natin. Kaya, nire-refine natin siya. Okay? So, just to be more lenient, pwede natin iangat to ng konting-konti pa para lang, kumbaga, appetite na lang to. Hindi na to RNR. Kung saan yung appetite ko, okay na ako doon. Ito, okay na tayo sa 200. Okay? So, sabihin natin, pagpalagay natin $25. Okay? Kung hindi 200, sabihin natin $25.90. Sabihin natin ganun, no? Diba? Nag-cut loss na ako sa short. Yan, big shoutouts. Okay, big shoutouts kay Overflow sa pagbabalik. Yan, big shoutouts sa inyo. Okay. So, eto na guys. For me, okay, if this is an impulse, okay, A, B, C, okay, tapos magtatagal tayo dito ng medyo ng konti-konti matagal. Okay, pwedeng umabot tong position na to in about 4 days pagtapos ng day off, which is Saturday, Sunday. Okay, pwede tong tumagal tsaka lang mag-manifest yung totoong move. Okay, so just in case is A, B, C, tas D, tas E, last na to. Okay, what will happen is invalidated yung Adam and Eve natin. So, Adam, Eve. Okay, Adam and Eve. So, how do you calculate it? Pwede mo namang hatakin dito. Tapos ito. So, baka nga, ito na yung bottom. Pwede yan. As long as we don't have the confirmation, then we will not see it as a bottom. Yet. Okay, yet. Pero, that's how I was just able to get the bottom prediction as well for 81. Okay, because of this RSI. Then, liquidity, MACD, sideways dito sa ilalim, then double bottom confirmation here. That's the bottom already. Okay, remember this is liquidity. Okay, this is liquidity. Kumbaga pag-analyze lang to ng liquidity, we can see it. Okay, and this can change once mag-print yung bottom, biglang mawawala siya. Kaya I always wait for close. I always wait for lower time frames too, not just one day. Kasi in one day, ilang oras pa ba bago mag-close? You still have 11 hours. Anything can happen in 11 hours if a bad macro news comes in, no? Yan yung problema. So we'll talk about this as well, guys. Okay? So if you stick around, I will explain it to you guys. Okay? So ngayon, let's talk about this. This is very important when it comes to sa natin. Kung dito ang ganda ng trade natin, lumaki na naman yung ulo natin, hindi na tayo nakapag-trade. Ilang beses tayo na SL dito? 3 beses ata. Okay, which is makikita din yan dun sa Meraki natin. Okay, so ngayon dito makikita din natin na meron tayong long trade dito, na trigger lang siya, then boom, bumagsak siya. So hindi ko tinignan or in-include to itong 94 kasi yun yung reset ng VWAP natin. Okay, which is pagka-reset, umangat
Okay, nag-surge, then bumagsak. Okay? So, na-trigger siya. Kala ko tuloy-tuloy na. Okay? Hindi ko pinansin to na double double tap. Pwede mag-letter M siya. Hindi ko siya tinignan eh. Ito yung mali ko. Dapat nilagay ko yung Fibonacci early on. Ngayon, binacktest ko na lang. Bakit kaya ako nagkamali? So, doon natin nakita na valid talaga siya na 618. Then, retrace lang siya sa 0.114. Then, hindi niya kinaya yung liquidity. Tapos, nakita din natin bumagsak sa MACD. Yung volume natin, may bagong volume pa ilalim. Dapat pinansin ko yun. Yun yung mga isa sa hindi ko nakikita right away, no? So, lalo na pag meron akong larger time frame assertion, no? So, na-assert na ako agad sa mga large time frame. So, although meron din tayo isa pang prediction last week na white line, which is itong white line natin na to. Okay, but this is a fair value gap na hinahanap natin. So, nandito tayo sa fair value gap. Maybe we are being rejected here, bearish fair value gap. Titignan natin. Okay, titignan natin. Hindi ko pa sinasabi we're confirmed that we will do a lot of sideways hanggang July ng buong taon na 2026. Okay, then it will be just volatility, yield farming, and a lot of building. That could happen, but I'm not gonna say it right away because we're not yet confirmed. We have to confirm it, okay? Pero okay, hindi pa rin nawawala sa isip ko na nasa institutional play na kasi tayo. Okay, pwedeng nasa sideways move talaga tayo at nangyayari talaga to kasi yun talaga yung gustong gawin ng market. Okay, so kung sakaling yun nga talaga yung ginagawa ng market, which is to confirm this one as well and this one, okay, we'll try to assess, okay, dito sa isang prediction natin, which is hindi ko to pinakita. Okay, actually pinakita ko to isang araw, isang beses lang. Yan, big shoutouts kay RJ Production. Okay, so sabihin natin hindi niya kayanin yung moving average, fake breakout lang kasi nga ito. Okay, nabulag tayo dito. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, so what happens pag nare-reject tayo sa 618? Okay, what always happens is dapat nagsusupport na tayo dito sa 87,000. Okay, pero syempre sabihin natin nga manipulation yung kailangan para i-bring down tayo sa ilalim ng moving average, 'di ba? What happens is, sabihin natin, is pwede siyang i-drag down pabalik doon sa liquidity na to. Okay? Which is a little bit higher kasi hindi naman lahat 'yan ng mga bumili dito bebenta nila 'yan, 'di ba? It's always have to be alpha, and once if there will be sellers, of course, someone will be holding that asset, no? And isa tayo doon. I will hold this 81,900. Okay? Because ang ganda ng buy natin isa tayo sa alpha, di ba? Alpha tayo, alpha buyer tayo. Okay? So, Wyckoff pattern ba yan, Lods? White line mo? Hindi, sideways pattern lang. walang parts. Okay? Wala akong nilagay ST, wala akong nilagay na LAPSI, wala akong nilagay na ano. So, it's not a Wyckoff. Okay, so probably you can see it as Wyckoff, okay, but this is just like wave analysis. So nag-aano lang ako ng wave. So more on like ABCD or ABCDE tapos impulses. Yan lang yung ko. So ito, again nasa 1 day time frame tayo. Okay? Then this can form another liquidity sweep. Okay, pwede bumaksak ulit yung liquidity kasi walang nagtitrade. Pwede yun. Pwede mangyari yun. Remember, we are in December. Okay? There is a raised questions sa akin din as well when it comes to Japan bond yield crisis. So, papatalinuhin lang natin ang mga sarili natin ng konti, ha? So, may nagtatanong sa akin, why Japan yield crisis is relevant sa US crypto markets? Ginawan ko na to ng video yung sa Japan, patungkol sa Japan. Okay, and this is all about the utang. Okay, so si US, ang ginagawa niya, nangungutang siya sa Japan. Okay, umuutang siya ng malaki kasi nga walang
interest. Okay. So, ang interest doon ay 0.02. Okay. 0.02 which is iba-brush off lang yun ng US, which is kayang bayaran yun ng federal. Pero anyways, let's go with the actual news. So, sabi, di ba, 3.43 na. Okay? So, makinig kayo guys ha, kasi maintindihan nyo kung bakit tingin ko, okay, yung tingin ko na pwedeng mag-print ng madaming pera si Japan para i-implode yung interest rates nila, pwede nilang gawin yon, at yung pera na yon ay pwede nilang gamitin for building a lot of tech ulit. Baka kasi nalaylo sila eh. Since 1990, nalaylo sila. Ibig sabihin nalaylo is nawala sila doon sa pinaka masasabi natin number 1 sa tech ulit, parang gano'n. So ito na yung iniisip ko, tingin ko magpapalakas ulit sila sa tech. Okay, na behind sila sa AI yun yung sasabihin ko sa inyo. Masyado silang parang old fashioned. Okay, so ito yung mga tao na dati nung Walkman, 'di ba? Dati advance yung Walkman, which is sila yun 'di ba? Biglang lumabas nga yung iPod, 'di ba? Yung mga ganon. So nagigets nyo? So ngayon, kailangan mauna ulit ni Japan. So I think that's where they will be using that money. Pero hindi ibig sabihin hindi magka-crash yung market Okay, kasi we have that evidence before, no? When Japan all of a sudden said that they will be raising their interests because they this and that and that. Ang nangyari is bumalik lahat ng pera sa Japan, okay? And nagkaroon ng konting inflation which is not existent. Okay, so ito na yung sasabihin ko sa inyo. Okay, when the Japanese or yung mga Nihonjin, okay, mag-raise sila ng ng yields nila, okay, yung yen carry trade nila or yung borrowing cheap yen to invest anywhere or elsewhere kung saan man, okay, mag-unwind yon. Okay, kumbaga kung dati skyrocketing, ngayon medyo magsa-sideways or baka mag-retrace ng konti yung mga taong nanghihiram ng pera sa Japan. Okay, so this is the time where Japan will be using their own money. Okay, from here end. Okay, so gagawa din sila ng sarili na sigurong federal government na meron sariling may sarili silang kumbaga sector na nakahiwalay sa government, which is money is separate from the government, kumbaga, but also it will be led by technocrats. Parang ganun yung pinaplano nila. Okay, and this is the reason why Sony is also like racing against with the other companies outside the country ng Japan to get more stable coins. Okay, so doon sa mga nakabasa ng document ko, sana basahin nyo guys kasi pinaghirapan ko i-research Okay, so what will happen is, okay, para lang medyo tumalino tayo dito sabay-sabay, this will force massive sellers from US treasuries, okay, to back US treasuries back into the market. Okay, nabubulol na ako mag-English Okay, so yung Japan and China natin are a huge treasury buyers. Okay, US treasury buyers sila. So if they need to raise yung cash nila, okay, or reduce yung holdings nila, it stresses the US treasuries. Okay, and that is the reason why Bitcoin was plummeting during this kind of news before. Okay, and the question is, will they continue to plummet? Kasi nahalo yung news na to nung nandun tayo sa 80, nasa 90 levels tayo 90, 96, ganun. Okay? So, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Kung ganun, this will accelerate the timeline for US QE. Okay? Kasi, di ba nga, tapos na yung QT natin Ang ganda lang nung timing, kumbaga. Sobrang lang nung timing natin. Okay? So, pwede magkaroon ng liquidity injection papuntang cryptocurrency as well. And yun yung tinitingnan din ni Sanae. Okay, is gusto nilang magkaroon ng labas doon sa old ways ng Japan na masyado silang safe and like parang sobrang safe nila, namatay na sila doon sa safety nila. Kumbaga.
Pero nothing's wrong with safety, guys. Yun lang yung problema kasi din sa Japan eh. Ang ganda kasi ng Japan. And I would understand if they will be trying to close their borders, they will be putting themselves into a lockdown, etc., etc., out of the kumbaga pagbawalan yung mga iba't ibang bansa na pumasok sa kanila, magtumanggap na refugees, diba, etc. We have to understand that part. Okay, because guys, if hindi, ang hirap sundin ng mga batas ng Japan to the point where kumbaga kahit mismong Hapon, kumbaga they will have to remind themselves, kumbaga especially sa mga taxation nila, sobrang luma na kasi, okay, kaya medyo parang isipin mo na parang hindi ganoon yung nangyayari. So baka sabihin mo sa akin ganun. Hindi, kasi sobrang luma na nun eh. Kaya yun lang yung sinusunod nila. Wala silang nagiging reform, wala silang Kaya yung mga major changes na to, masyadong panic sa kanila to, guys. Okay, masyadong reactive sa kanila to. Nagre-react sila dito. Hindi pala react ang mga Hapon. Okay, contained yung mga yan. Nagko-contain yan ng galit hanggang sa puputok na lang yan. Okay, so what happens to stablecoin yields if interest rates natin mag-drop? Okay, marami kasi nagtatanong nun. So, syempre QE, ano mangyayari? Diba? Okay. So, stablecoin yields come primarily from the difference between what they earn. Okay. So, treasury yields, money market rates, diba? And what they pay out, kumbaga, sabihin natin, if yung rate drop, kumbaga, if rate drops from 5% to 2%, sabihin natin, then yung spread natin magko-collapse yan. Okay, sir, yung sabi natin kumbaga parang paano ba i-explain to? Ang hirap pag kulang ako sa words na para to sa i-explain sa inyo. Kumbaga parang ganito, guys. Hindi ko nakikita, ito na lang, mas padaliin natin. Hindi ko na nakikita yung market na bubulusok ng sobra. Okay, unless bawiin nila lahat. Kumbaga, sabihin natin walang rate cut na mangyari sa January. Or sabihin natin mapaaga. Before the end of December, then January, okay, magkaroon ng bad news. That will spark a lot of negative in the market. Hindi lang sa crypto, no? Pwede itong bumagsak hanggang dito sa level na to. Okay, ito yung hinahabol nila eh. Okay, kaya meron akong black line dito. Okay, na pwede tayong bumagsak dito. It's a very possible move. Okay, pero we need to get that high, at least sa 97k. Okay, ito exaggerated na to, yun na lang pansinin yan. Okay, kasi gusto ko habulin yung bearish order block eh. Okay, so everyone's saying like head and shoulder. Tingnan natin kung mangyayari yan, kasi mahirap mag-assume eh. Kung mag-head and shoulder to, bakit naka-short ka pa din? Bakit wala ka pa ding mga assets na tingin mo aangat sa market na to? 'Di ba? Kung totoong head and shoulder pala tingin mo diyan, ba't di ka bumili dito sa 81 ng Bitcoin tapos ibenta mo na lang dito sa 100k? Ba't di mo ginawa? 'Di ba? Parang ganun yung question ko diyan. Okay. So, iba talaga yung pag sinasabi mo lang kaysa doon sa ginagawa mo. Pangit 'yun. Okay? Salanan yun. Okay, so ito na sasabihin ko sa inyo, guys. Okay, pag-usapan muna natin to. Ito, malupit to. Okay, ano nangyari sa trade natin? Okay na ba? Wala pa din. So, choppy market pa din. Okay, so nakita nyo to, gold, silver, pati Bitcoin. Lupit, no? So, this explains also like why Bitcoin is going down, no? So, gold, silver is going up. Okay, and it's attracting a lot more people with money. Tapos, 'di ba? Na dito na lang mag-trade, 'di ba? Hindi katulad sa Bitcoin, kumbaga tingnan mo parang inverse talaga yung structure niya. Okay. So, wala, kumbaga sa akin hindi ko na makita yung Bitcoin din nababagsak is because of this. Okay? Is because of this. Okay? Kung babagsak pa siya ng sobra, okay?
hindi ko nakikita na papasok tayo sa level ng ng 50k, mga ganun. Okay. So but hindi ibig sabihin nun hindi yun magiging masakit sa mga altcoins natin. Okay? Kasi nandun pa rin tayo sa kumbaga hinuhugasan na yung market. Okay? Maraming mga alts natin mawawala. Kaya nagbenta na ako dito. We have to sell those assets, like yung mga ibang assets na ano pa ba yan? Mga GMEE, wala na ako niyan. Ibinitawan ko yan. So, sabihin natin, Pulse yan, wala na ako niyan. Mocha, binitawan ko yung Mocha. UWAS, binitawan natin yan. Yung R, binitawan ko for some reason. Although meron siyang narrative, pwede siyang pumasok sa narrative, no? Marami akong asset na binitawan actually. Credit hindi. Nagdagdag ako sa credit, pero nung nandito tayo, nung confirmed na talaga. Kumbaga hindi lang Bitcoin speculative, kumbaga altcoin speculation, retrace from previous high pwede mangyari, no? MMT ako, wala na akong one chain, binitawan ko to, maaga ko binitawan to, nandito pa lang. Wala na rin ako Cetus, matagal na before pa sila magkaroon ng problema, no? So yan, isa yan sa mga pinapantayan ko dati. So big shoutouts kay PJVB pati kay RJ. Okay, so ito na guys. Okay, yung isa kong saan na ba yun? So sabihin natin sa 15 minutes ha. Okay, ayaw niya talaga, nakikita niyo, ayaw niya talaga umangat. Okay, may trade tayo dito dapat sa ilalim nito. Lagyan natin ng isa pang trade dito. Ito, Bybit na talaga to, nakakabit na yan. API to. Yan, lagay natin siya dito. Okay. Dito muna, sa una. Mas maganda yung una muna. Diba, same lang din yung natin. Okay. Dito tayo sa ilalim nito. Nung line. Okay, pag bumigay yung week low natin, edi alam na to. Okay, pwede na tong dumiretso papunta dito sa 89 at least, or 80. Ito nga yung sasabihin ko sa inyo, dapat 89 per 100 lang. Huwag tayo masyadong maghagod dito. Okay, kasi psychological number 89 ayaw nila po mabali yung last life nila, na pag nag-fail yung 90, baka iniisip nila, hindi, lang yan, manipulation. Di tingnan natin. Okay. So, although kahit bumagsak pa siya dito, okay, dito sa previous breakout, okay, tingnan natin. Okay. Pwedeng mangyari is pumasok dyan, pero dito lang tayo. Dito lang muna tayo. Okay. So, ngayon, ito, panoorin natin to guys. Tingnan nyo to. To grind up. About where you see Bitcoin hitting at the end of the year and in a year from now when we're back at this conference? Well, I think Bitcoin's going to continue to grind up. I think the volatility is coming off of it as the industry becomes more structured with more derivatives and more ways to hedge it. Our expectation right now is end of the year, it should be about $150,000. And that's the consensus of the equity analysts that cover our company and the Bitcoin industry right now. I don't know why it won't grind up to $1 million a coin over the next 4 to 8 years. I would think not less than 4, not more than 8. And of course, my long-term forecast is it goes up about 30% a year for the next 20 years, and we're headed toward $20 million Bitcoin. Michael, thank you so much. Yeah, my pleasure. Yung ngiti ng babae, tulog ka na. Parang gano'n, tulog ka muna. Tulog ka na. Parang puyat lang yan, Michael. Mike, tulog ka muna, Mike. Parang gano'n eh. Sleep ka muna, Mike. Sobra ka lang sa kaka-Bitcoin mo yan eh. Kaya pinagtatawanan natin, biglang magkatotoo, no? Okay lang, bakit? Meron ako 81,900 eh, wala mong problema. Okay, so ano yung sasabihin ko sa inyo guys? Okay, anong touch niya doon? Okay, so
Meron tayong 27 days. Kaya ba yun yung 150? Okay, so I think, you know what, yung pinoproblema niya, gusto niya mag 150 within that day. Kasi ayaw niya mag head and shoulder. Okay? Gusto niya maging superhero. Okay, pero nakikita natin na possible siya kasi galing na tayo dito sa 24 which is itong Fibonacci na to is 6118 yan. Okay, ang tinatarget niya ito, yung next 618. Magaling din to may Fibonacci level din siya. So pwedeng nasa 369 mantra siya. Resonance siya ng frequency, pwede natin sabihin ganun. Doon siya nakatingin, pero pasok din siya sa Fibonacci na ginawa ko. Okay, so ibig sabihin, okay, since binase ko to sa 369, yung Fibonacci natin, probably yun yung dahilan. Okay, which is ayaw niyang pumasok sa head and shoulder. Pero i-invalidate natin tong 103, which is very impossible na dire-diretso mong sasagasaan yan. Unless there is a surprise, surprise narrative. Na may pinagkakakitaan na naman yung mga tao pero hindi kasing kita katulad nung nangyari doon sa sa meme coins. Yun yung problema yung meme coins. Yun yung sumira ng natin. Pero nevertheless, ang pinaka problema dito is yung sa ETF natin. Okay? So sa ETF natin, yun yung talagang nagwasak ng talagang natin market. And also yung mga newly approved laws, which is yung Clarity Act, 'di ba? Yan, isa yan. Hindi siya masama sa Bitcoin. Okay, hindi rin siya sobrang ganda para sa Bitcoin. Okay, maganda pakinggan, pero it is just going to split a lot of liquidity. Okay, it's all about split liquidity, no? Kung papansinin niyo, si Hype umangat, ginawa ng split liquidity. 'Di ba? Si ZEC umangat, ginawa ng split liquidity. O ngayon 300 na lang. 'Di ba? So hindi mo pwedeng patulan Okay, unless magso-short ka talaga, shortin mo yung market nila. Pwede 'yun Pero ito na yung sasabihin ko sa inyo, guys. Okay, anything can happen with crypto if yung mga dumps natin nangyayari siya. Okay, without even us knowing that that's gonna be the end of it, 'di ba? That's gonna be the drop, 'di ba? Bakit paano masabihin? Bakit hindi din natin maisip siya sa bull? Kasi hindi naman din natin ma-expect yan na in-expect niya ba na magkaka-P2E boom? Hindi naman kung oo bakit hindi ka early? 'Di ba? Kung sabihin mo, sige early naman ako sa Axie Infinity. Like, sige, kung early ka talaga, early ka as in early ka na kasabayan mo yung mga yung pinaka nakakuha talaga ng madami. Kasi pag sinabi mo ding early ka, ibig sabihin sure na sure ka dito sa narrative na to. Kumbaga, sure ka talaga na mag-workout to. So binuhusan mo talaga to ng pera. Meron akong kilalang ganun na sobrang early niya pero sure na sure talaga siya. Wala pang mga clue, wala, pure speculation. Okay, pure speculation. Ang speculation niya, Tamagotchi. Lahat magkakaroon ng Tamagotchi. Hindi naman natupad, pero nandoon. Kumbaga, digital Tamagotchi yung tingin niya. Okay? Na lahat ng mga Tamagotchi nagkakakita-kita. Parang ganun yung nakikita niya. Okay? Ganun lang, digital Tamagotchi na may iaalagaan kang Axie. Tapos, papakainin mo, alagaan mo, gagastusan mo ng pera. Yun lang yung nakita niya. Okay, hindi niya naisip na parang bubulwak ng sobra, pero nag-speculate siya na lahat magkakaroon ng Tamagotchi slowly. Okay, so dumami na nga, lumaki na nga yung 'di ba? Pero nung nung nakita ko na ang dami niyang Tamagotchi, ang dami niyang Axie. Okay, ibig sabihin, invested talaga siya. Ibig sabihin, alam niya talaga yung speculation niya, yung spin-speculate niya. So, yun din yung sinasabi ko dito. A narrative can be born anytime. Because back in 2020, okay, 2020 ng December, okay, 2019 pa lang hinuhubog na yan. Ano ba yung mga narratives na hinuhubog nung 2023 pa lang? AI, di ba? AI agents, 'di ba? Hinuhubog 'yon. Hinarang 'yon ng ng meme coins, 'di ba? Ng 2024.
Diba? Which is hindi natin masisisi. Okay, so ngayon, ano pa ba yung narrative? Stable coins, diba? Ano pa yung isang narrative? Liquidity, DEX, diba? Ano pa? L1. Yan yung mga brewing narrative, diba? Pero ito yung isipin natin. Paano kung nagbago ngayon? Sabihin natin, sige, narrative is biglang surprise, ito yung narrative. Dahil marunong na yung mga tao, pinatos nila agad. Sabihin natin, okay, in real life streaming, which is pump.fun, support the cause, parang ganon. Diba? Pwede yun. Okay? Yun yung maging sabihin natin. Okay sabihin natin, bumalik yung NFT with a new version of NFTs. Diba? Kasi, iyan lang ang asset na nag-maintain ng value. Sabihin natin, yung CryptoPunks, maintain yung value, hindi nagbago. Yung mga nagbebenta lang ng yung mga gahol na gahol sa pera kasi gusto nilang bumili ng Ethereum. Tapos biglang bumagsak palalo. Di ba? Sisi. So same thing with Pudgy Penguins. Hindi mo nawala yung value nandun pa rin. Mas lalo pa nga siya inadapt ng mga retail companies for retail companies rather. Di ba? Walmart, Target, di ba? So, alam mo yun, nagigets mo? Ako nagigets niyan. Okay, so everyone's also accumulating Bitcoin, accumulating Ethereum, di ba? Slowly. Hindi lang natin na-experience Kumbaga, itong naging slow pump na to, institutional play. This is not like retail na 4-year cycle na sinasabi nyo. We don't have this anymore. We don't have that anymore. Okay, what we have is a slow grinding. Okay, meron tayong mga slow swings tapos slow na naman. Hanggang 2028 pwede yan mangyari, sinasabi ko sa inyo. Nako, pwede yan nag-dump ngayon sa 2026. Okay? Ngayon, bakit mabilis yung dump? Bakit? Sino bang lagi nagda-dump? Mga retail, 'di ba? Isang bulto palagi, tas sasabayan lang tayo or uunahan lang tayo ng insti para mag-domino effect. 'Di ba? Nangyayari 'yun. Yun yung nangyayari actually ngayon. 'Di ba? Ito ang institutional dump, tingnan mo. Ang ganda ng laro. Never ka nakakita ng ganyan. Saan ka nakakita ng ganyan? Sa top market. Nga. Ito, isa lang. Ito, VC Capital. Ito, hindi natin masasabi na talaga VC ito yan. Diba? Pero dito nagsimula ang pinaka-bull run. Dito ako pumasok. Somewhere dito. Yan. Diba? Nag-gets nyo? Okay? We don't see this para sabihin nyo, ano to? 4-year cycle pa rin ba yan? I don't think so. Dapat sa 4-year cycle dito, ito, umangat na tayo. But ni-invalidate nyo yun. Diba? Huwag nyo invalidate. Maging lenient kayo, maging holistic kayo. Tapos, maging strict din kayo at the same time. Kasi, diba, ginawa nyo, gusto nyo 4-year cycle. Bakit doon sa halving, walang nangyari? Ano yun? Finifit nyo lang sa narrative nyo? Sa tingin nyo? Pangit yun. Okay? So, ito na. Guys, tingin nyo yung ZEC. Diba? Diba? Wintermute. Send their regards. Okay? Privacy is so hot right now. Pagkasabi niya, boom, biglang bumagsak. Boom, 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 boom. Hindi natin alam kung related yun, pero sinasabi ko lang. Okay? Never ko to inalok yung ZEC. Never ko inalok to. Never ko din to nakita as gem. Around $50. Okay? This is going to plummet more. Trust me. Like around 150, 180. Ganyan din ginawa ko sa Pudgy Penguins. Diba? Lahat bumibili Pudgy Penguins. Sabi ko, it's gonna drop. Na nag-drop pa siya lalo. Nag-drop pa siya lalo. Pero nagbenta tayo ng sinabi ko, it's gonna drop.
Okay. So, ito na. Malupit na news natin. Ito, dito muna tayo bago tayo mag-proceed, okay? So, meron tayo, ito yung sinasabi ko sa inyo, 2024 halving. Sinasabi nyo, di ba? Nag-dump. Di ba? Nandito na dapat nagkaroon ng surge para masabi nyo na lower high, yung stochastic, lower high. Hindi marunong gumamit ng stochastic to at ginawa niya oscillator, tapos ginawa niya ng trend line din dito sa itaas para masabing, oh, bearish divergence. Okay, that's not how it works. Okay, nag-research din siya, oh. Okay, dapat dito umangat na siya sa ibabaw, pero hindi, di ba? Oh, dapat to, nag-dead cut bounce na. Wherein, nung nandito nga tayo ng panahon na to, yun din ang sinasabi ng mga nasa 4-year cycle. Tapos na yung bull market. Okay, pero bakit hindi pa din? Okay, dito din ulit, tapos na yung bull market. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? So, tsaka tayo magkikita-kita or baka wala na rin kayo nandito kasi alam mo bakit? Kayo yung mga tipo na pag umalis sa market, hindi bumabalik para lang masabing hindi kayo talo. Nagigets nyo yun? Kasi importante sa inyo maging tama o maging mali. Hindi maging profitable. Hindi tumanggap ng pagkatalo at sabihin, I'm gonna go in, I'm gonna flip, and I'm gonna reap some gains rather than, oh, I don't wanna be loser, I don't wanna be a winner. I wanna be a winner, I don't wanna be a loser. Diba? So sasabihin mo, kung hindi, okay lang, kumita naman ako sa silver, sa gold, etc. O di goods. Diba? Doesn't matter pa din. Kasi, diba, you had the chance already, pero your heart hardened. Diba? Nag-hardened yung heart mo. So, this could retrace, no? Ayun yung sasabihin ko sa inyo. Diba? Sa 1 week, lagi ko sinasabi yan, 2 weeks good, 2 weeks bad. Tapos tsaka tayo angat. Ng 3. Kailangan ko ng 3 candles to prove this. Tapos babasagin niya to. Hanggang sa tutuloy na to. Kung totoo yung sinasabi ni Michael Saylor. Okay. So, ito na. Explain ko to sa inyo, ha. Sabay-sabay tayong tumalina dito, guys. Okay? So, ano ba ibig sabihin na si BlackRock nagbibigay ng ng pera sa Coinbase, which is hindi lang to basta pera, guys. Okay? This is Bitcoin and this is Ethereum. Okay? So, here's what I learned before when it comes to institutional play. This is not like magical, okay? Siguro kahit i-AI nyo to, okay, or search nyo to, okay, nasa textbooks to, guys, okay? We have to understand that BlackRock is an asset management, okay? So, ibig sabihin nun, hindi kasama sa mga minamanage nila ang Bitcoin at Ethereum, okay? You have to understand this, okay? That they are Ethereum management, okay? Ethereum management, ETF management. BlackRock runs on a spot Bitcoin and Ethereum ETFs, okay, like IBIT or ETA, okay, ETHA, okay. So pag yung mga investors natin bumili yan, nag-redeem ng shares si BlackRock, okay, adjust its crypto holdings accordingly, okay. So hindi nila minamanage yun. Ibig sabihin pag minamanage, galing kanino, kung kanino man sila ang hahawak, hindi sila custodian ng ganun. Ang custodian ng ganyan, sino? Coinbase. At si Coinbase Prime is another platform for such transfers like this, for on-chain, diba? So, many people are buzzing right now and very stupid, are very stupid when it comes to this kind of move ng institutional. Kung talagang ang thought ng mga institutional is gagawin nila to in order for them to just, okay, sabihin lang natin in order for them to just supply yung mga demand sa Coinbase, okay, tapos ikita sila ng pera, etc. Then ipaperceive nyo yun as bullish, okay, there is something wrong. Okay, ayaw mo magbasa, ayaw mo magsiyasat. Dahil lang doon, isipin mo bullish na siya. Okay, that is the dangerous part naman ng speculation. So do not over-speculate. Okay, whatever's over, laging sobra-sobra. Over ka na masyado, delikado yun.
Okay, so ano ba talaga ibig sabihin nito? So, kaya sinabi ko, si BlackRock, i-adjust niya lang yung kanyang crypto holdings accordingly. So, transfer niya yan kay Coinbase Prime, okay? Para maging match siya sa ETF inflows and outflows. Okay, so sa usapin naman ng institutional custody. Okay, sino ba yon? Okay, si Coinbase Prime ay regulated custody. Okay, custodian siya. Okay, and trading platform for institution, kasi Coinbase Prime for institution, Coinbase is for retail, institution is for Coinbase Prime. Okay, so si BlackRock ginagamit, okay, to securely, not secretly, securely store, not secretly store, securely store and trade large volumes of crypto. Okay, kung itatago nila to, hindi natin makikita, guys. Maniwala kayo sa akin. Okay, gagamit yung Wintermute, OTC, 'di ba? Ganun din yung ginawa ng isang company sa Japan, 'di ba? OTC siya, naghanap siya ng pinakamatandang nag-hold ng Bitcoin at binili nila sa below 80k kahit ang price ng Bitcoin is nasa 86 na. Okay? Ay, hindi, baliktad. 90k kahit ang price ng Bitcoin is nasa 86. Parang ganon. Okay, hindi accurate yun. Sinabi ko lang. So, what does this mean when it comes to liquidity adjustments, since binanggit ko siya? Okay, so I just want to give you guys, okay, a small fact about this. So, pag nag-move sila ng assets to Coinbase, this can signal a preparation for redemption, selling, okay, or acquisition or buying. So, hindi siya pang selling lang, hindi lang buying, okay. So, for example, si BlackRock nag-move ng 500 million in BTC or ETH. Sabi natin, BTC or ETH na lang. Sabi natin, 506 million since USD naman. Either BTC or Ethereum. After, sabi natin, nag-move sila after ETF outflows. Okay, so tulad na sinabi ko kanina sa institutional custody, okay, this is just to rebalance, okay, yung nangyaring ETF outflows nila. Okay, so the question is, ilan na ba yung nilabas nila noong last time? Diba? Marami-rami na yun. Okay, so na balance lang nila. Itong nilabas nila, okay, is para ibigay sa Coinbase as custody, okay, pero hindi ibig sabihin na ibebenta to ni Coinbase, okay, hindi ganun yon. Okay, so ang pinakatanong talaga at paki mo talaga dito, guys, sabihin nyo, sir, ako wala namang paki dyan eh, okay, masyado ka ng nerd ka masyado, sabihin mo na lang sa amin kung ano mangyayari sa market pag ganyan yung ginawa. So ito, large transfer sometimes spook traders, tulad ko, tulad mo, which is kaya natin to pinag-uusapan ngayon. Kasi gusto ko mas tumalino kayo. Okay, kumalma kayo. Kasi mamaya inisip nyo, this is negative, this is bad, etc. Or yung iba, inisip na, hindi, positive to. Kasi susuplayan nila yung mga bibili ng Bitcoin at ibibigay na nila sa mga retail yung mga bibili, etc. Hindi. Okay? So, this is more of like psychological warfare na. No? So, who assumes selling pressure, kumbaga, whoever assumes this as selling, okay, it will add to the short pressure. Okay, so sabi ng mga analysts, okay, that dito malimit nagkakaroon ng liquidation. Okay, so hindi ko alam kung pump liquidation, long liquidation, or short liquidation, hindi ko alam. Okay, pero ang sabi nila that on-chain transfers alone don't prove, okay, immediate selling. Pero maraming naliliquidate kasi nga ito yung negative psychological analysis ng mga tao. Okay, ito yung bad side ng pag-a-analyze ng mga on-chain transfer ng ganito. Ikaw ba naman, sunod-sunod yung transfer mo, papakita mo ba naman yun sa on-chain? Hindi. Okay, kung talaga may plano kang gawing kalokohan sa pera na yan, hindi mo gagawin yung ganyan yan. I-OTC mo yan. Pwede naman sila magkita sa building Hindi nila ginawa, 'di ba? Ibig sabihin niyan, this is a legal move.
Okay, this is to rebalance the outflow of their ETF para masabing, oo nga, totoo nga, si BlackRock ito na lang ang hawak na Bitcoin. Ganitong amount in US dollars na lang ang Bitcoin nila. Para masabi na, tama po ang price ng aming ETF ngayon. Tama lang po to. Hindi po kami nagdo-drawing lang ng presyo. Okay? So, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na sa kanila yan. Doon kayo mag-speculate. Sa kanila pa rin ba kaya yan? Hindi natin alam. Kasi, hindi na natin makita, di ba? Protection na sila ni Coinbase Prime. Kailangan mo maging institution para siguro masilip mo yan. Okay, pero hindi siguro, hindi pa din. Di ba? Hindi natin matatrack yan, guys. Unless magaling ka. Kung paano mo itatrack yan. Kaya unified wallet kasi nga Coinbase Prime. Diba? So, ang question, transfer na ba nila sa wallet nila doon sa Coinbase Prime? Yes. Malaki yung chances, oo. The question is, nagbenta ba sila? Hindi ko alam. Nagbili ba sila ng mas marami? Hindi ko alam. Nag-stake ba sila? Hindi ko alam din. Okay. Pero what you need to learn is yung market impact, the market psychology behind this after a fundamental play. 'Di ba? Meron na ETF selling, 'di ba? It's becoming an on-chain data, 'di ba? Sinabi ko naman yun sa inyo. Okay? So, why not? Okay? Be nice to yourself. Okay? And read more. Instead of like speculating, tas sasabay ka sa speculation ng iba. So ngayon, paglabas mo, pagpunta mo sa Twitter, okay, hindi na ako nagpapanik kasi alam mo na. Okay, ganun yung institutional play niyan. Okay, ganun nila lalaruin yan. Okay, mamaya makikita nyo, magmamanifest yan. Makikita niya na lang. Okay, malapit na tayo ma-trigger Diyos ko. Tingnan natin kung mati-trigger to. Okay, pag hindi, di retrace. Okay, babalik tayo sa order block. Yan lang, guys. Okay? So, guys, please do like and share, subscribe. Meron tayong 23 viewers. 25. Okay? And 17 likes. And have a great night. And safe weekend, safe trading. Off trading muna ako, guys. Kasi weekend. Ayoko nang ganun. Okay? Pag Shabbat lang, guys. Okay? So, yan. And chismis lang ang lahat ng yan. Kailangan niya pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye, guys. Thank you and stay safe, guys. God be the glory. Baruch Hashem.